Praise God. So, basahin ko sa inyo mga kapatid ang nakasulat dito sa James chapter 4, verse 14. Sabi dito mga kapatid, whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth from a little time and then vanisheth away. Sa Tagalog mga kapatid, kayo nga'y hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Wala natin. Nakilat mabaging Diyos, nabasa na po Panginoon ang salita na gagamitin namin Panginoon sa pangangaral. Sa araw na ito, dalangin ko Panginoon na iunawang i-bless at langisan Panginoon ang iyong lingkod na mangangaral sa araw na ito. Magpadala ka Panginoon ng mga gandang rema upang mayasik kong maigi Panginoon ang salita na magiging ikakaunlad ng aming pananampalataya. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. At malaya na po tayong makakaupong lahat. At ang ating tema sa umagang ito mga kapatid ay napamagatang What is life? Ano ang buhay? So alam ko naman mga kapatid na lahat tayo lahat ng nakikita natin mga kapatid sa ating paligid ay karamihan po dito ay mayroong buhay. Ang hayop, ang halaman, ang tao ay mayroon pong tinatawag na buhay. Pero alam nyo ba mga kapatid, even though na may mga buhay, ang mga bagay na yan mga kapatid, ay magkakaiba po ang kanilang pamamaraan ng kanilang tinatawag na buhay. Iba po ang kanilang mga sistema sa kanilang buhay. So tayong tao mga kapatid ay binubuo ng tinatawag na kaluluwa, espiritu at laman. At ayon sa mga eksperto mga kapatid ay iba po ang buhay ng kahoy. At iba rin po ang buhay ng hayop. At mas lalong iba rin po ang buhay ng tao. At hindi ibig sabihin mga kapatid pag sinabi nating hayop ay pare-parehas na po sila ng laman. Even though maraming klase ang hayop, pero iba-iba po ang kanilang laman. Di ba? Parang ganito lang yan. Karne ng pusa, karne ng aso, karne ng baboy, karne ng baka. Iba-iba po yan mga kapatid. Di ba? So, ang pinaka-point ko po rito mga kapatid, iba po tayo sa kanila. Hello? Meron pong mga hayop mga kapatid na kung ano ang naputol sa kanila ay pwede ulit tumubo. Amen? Di ba? Pero ang tao mga kapatid pag naputol, hindi na po tumutubo. At iba rin po sa kahoy mga kapatid. Pag yung kahoy pinutol mo mga kapatid, kung saan yung putol niya, hindi na po doon tutubo. Di ba? Meron na siyang lalabas na ibang, in other words, agrusing iti sa bali nga, turong. So, iba-iba po mga kapatid. Ang puno, pag pinutol mo mga kapatid, pwede pa magpatuloy ang kanyang buhay. Di ba? Pero ang tao mga kapatid, pag pinugutan mo ng ulo, hindi na magpapatuloy ang kanyang buhay. So, ganun po mga kapatid. At meron po mga kapatid na tinatawag natin na tawag nito, iba-iba nga po kasi ang buhay. So, kung tatanungin natin ang eksperto patungkol sa buhay mga kapatid,
ay tunay ngang napakahirap pong ipaliwanag kung ano ang buhay. Pero mga kapatid, alam natin na ang buhay, ito po ay galing sa Diyos. Amen ba? Amen. Naniniwala ba kayo mga kapatid na ang buhay natin ay galing sa Diyos? Amen. At nakakalungkot lang nga mga kapatid, meron pong isang post sa Biblia, post sa Facebook mga kapatid na kino-question niya ang Diyos. Bakit daw mga kapatid sa kanyang tagumpay ay ang tumatanggap ng credit ay ang Diyos at nagpapasalamat sa Panginoon. So kung titignan natin maigi mga kapatid, ang taong ito ay hindi talaga siya nakakaunawa na ang kanyang buhay ay galing sa Diyos. Hindi rin natin siya masisisi mga kapatid. Kung baka pinalaki siyang atheist, yung hindi naniniwala sa Diyos. Kaya hindi rin natin siya masisisi. Kaya kung alam ko lang sana ang kanyang personal account, maaari ko sana sigurong bahagian ang salita ng Panginoon. Pero pansinin niyo mga kapatid, na sa buhay pala natin dito sa mundong ito, meron talaga palang mga tao na hindi kumikilala sa Diyos. Nakalimutan o kaya hindi nila nalaman mga kapatid na ang Panginoon nating Hesukristo ay nagsakripisyo sa cross ng Kalbaryo upang tayo mga kapatid ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Amen. At sabihin ko sa inyo mga kapatid, mabuti ka man o masamang tao, ikaw po ay tatanggap na buhay na walang hanggan. Ngunit, ang buhay na walang hanggan na tatanggapin nang wala sa Diyos ay buhay na walang hanggan sa kapahamakan. At yun po ang nakakabahala mga kapatid sa mga taong hindi nagtitiwala sa Diyos. Amen. Kaya nga dito sa ating pag-aaralan mga kapatid ay nais kong ipabatid sa inyo na ano ang buhay pagkatapos ng buhay at ano ang buhay pagkatapos ng pagkabuhay. Magulo ba mga kapatid? Sabi nito, what is life? What is after this life? Ano ang buhay pagkatapos ng buhay na ito? And what is the life after life? So, ano ba talaga ang mangyayari sa atin pagkatapos sa buhay na ito? At alam niyo ba mga kapatid, noong hindi pa ako mananampalataya, akala ko ron mga kapatid, pagka mamatay na ang tao, ay wala na. Para bang ang hayop mga kapatid, pagka patay ng hayop ay kakatayin o kaya ililibing, wala na. Pero hindi pala mga kapatid, kasi pagka mamatay pala tayo mga kapatid, ay meron pa itong destinasyon. At yun po yung tinatawag na after this life. Pagkatapos ang buhay na ito mga kapatid, according sa Biblia, ay meron po tayong kaagad dalawang patutunguhan. At hindi po yung tinatawag natin na langit at impyerno. Hindi ba po yun? Dahil according mga kapatid sa libro ng Luke, sa panahon ni Lazaro at nung mayaman mga kapatid, ay meron pa silang pinuntahan. Hindi ba po kaagad doon sa kalangit-langitan mga kapatid? O kaya doon sa pinakahuling hantungan, meron pa. Doon ang sinasabi ng Biblia mga tulog pa sila doon. Yun mga kapatid yung tinatawag na Hades. At doon sa paraiso, sa lugar ni Amang Abraham. Hello? Yun po mga kapatid yung tinatawag na pupuntahan muna nitong laman natin. Ay nitong kaluluwa natin mga kapatid. Tinatawag na after this life. Pagkatapos ang buhay na ito mga kapatid, tayo muna ay pupunta
sa paraiso o kaya doon sa impyerno sa Hades. At hindi pa doon po nagtatapos ang lahat. Hello? Hindi pa po doon nagtatapos ang lahat. Kasi sabi doon mga lahat na mapupunta sa Hades ay wala na silang kaligtasan. Wala na po. Kaya masaklap, di ba mga kapatid? At ang sabi doon, according sa word ng Ilocano mga kapatid, ang ngar-ngar-ngat ng ngipin. Sa English mga grashing of teeth. Yung talagang parang naglalagarian yung mga ngipin mga kapatid. At marami doon yung tinatawag na umaatungal. Nakakaramdam ng sakit. Mga kapatid, napapahirapan. At wala naman nakasulat sa Biblia mga kapatid na sila inahampas ng latigo. O kaya tinutusok ng tinidor. Wala naman ganun mga kapatid. Pero doon sa spiritual realm, na paliwanag na mga may paliwanag doon mga gaya nila Mary Baxter mga kapatid. Yun ang sinasabi na may pinapahirapan sila doon. Pero ang Biblia mga kapatid, kung unawain natin, pinatulog sila doon. No? Natutulog sila doon. Kaya ang lagi narinig lang doon ay atungal at yung ngipin na the grashing of teeth mga kapatid. Kaya kung iisipin natin maigi mga kapatid, kung hindi ka mananampalataya, hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, pagkatapos ng buhay na ito, sa Hades o impyerno ka mapupunta. Pero kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, o kaya hindi ka nabigyan ng pagkakataong guminhawa sa mundong ito, gaya ni Lazaro mga kapatid, ay mapupunta ka doon sa paraiso. Paraiso mga kapatid. Doon ay pupunasan ng iyong luha. Paparamdam sa iyo yung kaginhawaan. At hindi ko sasabihin mga kapatid na lahat na nandun sa paraiso ay ligtas. Hindi ko sasabihin mga kapatid. At hindi ko rin sasabihin na lahat ng nandun ay mapapaimpyerno. Pero duda ko mga kapatid sa akin lang sariling pagkaunawa ay sila yung aharap mga kapatid sa trono. At doon din manggagaling mga kapatid yung mga magigising sa millennial. Kasi nga lahat ng napunta doon sa impyerno wala nang kaligtasan eh. Wala na. Kasi according sa Revelation mga kapatid, ang lahat ng nandun sa Hades ay kasamang ibubulid doon sa dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin, yung lahat ng nandoon mga kapatid ay wala nang kaligtasan. Amen ba? Amen. So after this life mga kapatid, yun po ang pupuntahan natin. And after, sabi nito, the life after life mga kapatid, yung sabi nyo sa Corinthians mga kapatid, lahat ng nakakatulog kay Kristo ay gigisingin. At sila ang unang sasalubong sa Diyos. At ang kamatayan ay kanilang napagtagumpayan. At wala nang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Hello? Ngayon po mga kapatid, lahat po nung nandun sa paraiso at lahat ng naiwang tao sa panahon na yan mga kapatid, sila po ay haharap sa white judgment throne. At doon na po mga kapatid, ang sabi doon, ang lahat ng hindi masumpungan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, hello, ay kasamang itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin mga kapatid, yung Hades o yung impyerno na yan mga kapatid, hindi pa po yan yung final destination ng parusa. Patikim pa lang yun doon.
Kasi ang tunay na final destination, mga kapatid, ng makasalanan, hindi tumiwala, hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, ay doon sa dagat-dagatang apoy. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ang katawan nating ito na nalalagas ay papalitan ng hindi nalalagas. The body, the corruptible body, changed into uncorruptible. Ibig sabihin, mga kapatid, kung itong katawan na ito ay naaagnas, nalulusaw, papalitan ito ng hindi nalulusaw, hindi naaagnas. Kaya pag nilagay ka doon sa dagat-dagatang apoy, hello, hindi ka malalagas doon. Sabi nga nung isang mangangaral, mga kapatid, pagpunta mo doon sa dagat-dagatang apoy, hindi yung init doon na magpapahiram sa'yo, kundi mind torture. Sabi niya, bakit? Na sana noon ay naniwala ako sa nangangaral sa akin, na sana noon ay sumunod ako sa Panginoon, na sana noon ay naglingkod ako sa Panginoon, na sana noon inuuna ko ang Diyos. Yun daw ang papahirap. Kaya nga sabi, mga kapatid, it's appointed unto man once to die, and after this, judgment. Kaya habang buhay tayo, mga kapatid, may panahon tayo para magbago. May panahon tayo para magsisi. May panahon tayo para maglingkod sa Diyos. May panahon tayo para sumunod sa Kanyang kalooban. At may panahon tayo para ipangaral ang katotohanan. Nasabi ng Biblia, mga kapatid, kung hindi mo ipapangaral, kung hindi mo ituturo ang salita ng Diyos, sisingilin ng Diyos sa iyong kamay ang kanilang mga dugo. Ano? Kaya mga kapatid, yun po yung mangyayari. At pagkatapos doon, mga kapatid, kung magtagumpay ka naman, at nakanasumpungan ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, at sasabihin sa iyo ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Come, inherit my kingdom. Yun po ang ninanasa natin. Yun po ang pangako ng Diyos sa atin. Kaya sinabi niya doon, ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Dahil, mga kapatid, maraming tukso, maraming pahirap, maraming pagsubok na gagalawin natin at tatahakin natin sa mundong ito. Pero kung manatili kang tapat sa Panginoon, sabi niya doon, mga kapatid, doon sa langit, mapupunas ang ating luha. Doon sa langit, mga wala nang kagutuman. Doon, mga kapatid, wala nang pagnanakaw. Doon wala nang selosan, mga kapatid. Doon wala nang siraan. Doon puro payapa ang ating isip at buhay, mga kapatid. At isa na lang ang gagawin natin doon, kundi magpupuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Paano pa natin siyang palakpakan sa oras na ito? Hallelujah! Bakit sinabi doon, mga kapatid, na ang gagawin na lang natin doon ay magpupuri? Kasi wala na tayong ibang gagawin. Hindi ka na magugutom. Hindi ka na mauuhaw doon, mga kapatid. So, anong gagawin natin, mga kapatid? Diba? Puro magpapasalamat sa Panginoon dahil nakapagtagumpayan natin ang mundong ito. Kailangan lang na pagtagumpayan natin ang mundong ito, mga kapatid. Hindi bali na, mga kapatid, na marami tayong naririnig na negatibo. Ang mahalaga, positibo tayo sa harapan ng Panginoon. Sabi nga nila, mga kapatid, if you please man, God will hate you. If you please God, people hate you. Eh ano ngayon kung magalit sila sa iyo? Eh hindi nila naiintindihan ang nais ng Diyos sa buhay mo. Hello? Anong sabi ng iba, mga kapatid? Linggo ngayon, doble ang sahod. Sinayang mo, dapat nagtrabaho ka na lang.
Pero anong sabi ng Biblia? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano ba ang sinabi ng mga sa pinag-aralan natin sa Sunday School? Huwag mong pagnasaan ang pagyaman. Dahil pagpapalain ng Diyos ang taong matapat. Magpakatapat ka sa Panginoon para pagpalain ka. Hindi sinabi ng Panginoon na bugbugin mo ang sarili mo para pagpalain ka. Ang sinabi ng Panginoon, magpakatapat ka sa Panginoon para pagpalain ka. Ang mga tao na desperado sa pagyaman, sila ay matutukso. Sila ay masisilo, mga kapatid. Kaya mga kapatid, magpakatapat tayo sa Panginoon. Maging faithful nawa tayo sa Panginoon. Ahanin mo ang kayamanan. May impyerno ka naman. Ahanin mo ang katanyagan. Impyerno ka naman. Sabi ng Bible, what a profit of a man if shall gain the whole world. Ano ang mapapala ng tao mapasa kanya man ang buong mundo? Kung mawawala naman ang kanyang kaluluwa. Meron ba siyang pwedeng ipalit sa kanyang kaluluwa? Meron ba siyang pwedeng ibayad? Kung sa mundong ito nababayaran natin ang tinatawag na hustisya, pero sa harapan ng Diyos walang bayaran ng hustisya. Hello? Kaya sabihin ko sa inyo mga kapatid, ano ba ang pwede natin ipalit? Ano? Ano ang pwede mong ibayad sa Panginoon? Na lahat ng meron ka ay sa Kanya? Kaya nga buhay mo, pagmamayari niya, ano pwede mong ibayad sa Kanya? Suklian lang natin ang katapatan ng Panginoon. Yun lang naman ang hingin niya eh. Maging tapat tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan. Ano sabi niya doon? I am with you always. Even unto the end of this world. Hanggang sa katapusan ng mundo ito eh, kasama ka. Sasamahan ka ng Diyos kung magiging tapat ka sa Kanya. Kung magiging tapat ka sa Kanya. May kanta nga eh. Sabi doon, aanhin ko ang kayamanan kung malayo sa iyo. Huh? Aanhin ko ang kasikatan ba yun? Kung malayo sa iyo. Ang buhay ko sa iyo lamang. Nakasalalay ito. Aanhin ko ang bukas kung wala ka. Ano gandang mensahe ng awit mga kapatid. Dapat mga kapatid, lagi nating itanim sa ating isip at puso. Ang sinasabi ng Biblia, we can do nothing without God. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Kaya kinakailangan magtiwala tayo sa Kanya. Ang sabi ng Biblia mga kapatid, ginawa ng Diyos ang impyerno, ang dagat-dagatang apoy, para kay Satanas. Hindi ginawa ng Diyos ang bagay na yan para sa atin. Dahil sa binigyan tayo ng Diyos ng free will, pag napunta ka sa impyerno, wala kang ibang sisisihin, kundi sarili mo lang din. Kasi ikaw ang nagdesisyon. Ikaw mismo ang gumawa. Ikaw mismo ang pumunta doon. Kaya wala kang pwedeng sisihin. Dahil lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng karapatang pumili. Bilang pagtatapos mga kapatid, meron isa akong narinig mga pangangaral. May nagtanong sa kanya, kung ang Diyos ay Diyos nga, bakit pinahintulutan niya si Satanas na tuksuin si Eva? Bakit pinahintulutan niya
na ang kasalanan ay pumasok sa mundong ito. At ang sagot ng mga ngaral, mga kapatid, matatawag pa bang free will kung wala kang pagpipilian? Matatawag pa bang binigyan ka ng karapatang magdesisyon kung wala ka namang pagpipilian? Kaya pinahintulutan ng Diyos ang pagsubok sa atin. Kaya pinahintulutan ng Diyos na subukin si Job sa panahon na yon para makita kung sino ang pipiliin ng Diyos o kung sino ang pipiliin ni Job. Ngayon dumarating sa atin yung mga pagsubok, mga hirap, mga kapatid. May dumarating sa atin na tukso, may mga dumarating sa atin na mga kasalanan. Pero nasa iyo pa rin ang choice kung ano ang gagawin mo. Nasa iyo pa rin ang choice kung saan ang pipiliin mo. Kasi paano pa nga ba magkakaroon tayo ng free will kung wala naman tayong pagpipilian? Kaya sa oras na ito, mga kapatid, sa ating pagtatapos, what is your choice? Ano ang choice mo sa buhay mo ngayon? Na sinabi ng James, mga kapatid, walang nakakalam kung anong mangyayari bukas. Na ang buhay natin ay parang usok na pagdakay lumitaw, mamaya'y mawawala. Maikli lang ang buhay ng tao, mga kapatid. Maikli lang ang buhay natin. Ano ang pipiliin mo daanan? What is your choice? Ano ang pipiliin mo sa buhay mo? Ikaw ang mag-decide. Habang lahat tayo ay tumatayo sa oras na ito, mga kapatid, maaari bang magpakumbaba tayo at lumapit sa Diyos at humingi tayo ng tulong ng Diyos na tayo ay Kanyang gabayan sa ating lalakaran, sa ating tatahaking daan, mga kapatid. Yes, hallelujah. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon, mga kapatid.